gabi sa lahat. Maria, Ina ng Diyos, Araw ng Kapayapaang Pandaigdig. Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay ang magkaroon nawa ng kapayapaan sa lupa. Maligaya at mapayapang bagong taon sa lahat. Wala na marahil higit na angkop pang pagbati natin sa isa't isa ngayon, sapagkat kailangan natin ng kapayapaan sa ating mga puso, mga mag-anak, sa ating bansa at sa buong mundo. Ngunit alam nating ang tunay na pagmatagalang kapayapaan ay manggagaling lamang sa pagsunod sa utusan sa Diyos at pagpapala ng Diyos sa kanilang pagsisikap. Batid din nating handa siyang magkaloob na mahalagang kapayapaang ito sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na ina na pinararangalan natin ngayon bilang ina ng Diyos. Naway sa kanyang mabisang pamamagitan, may isang tabi ng mga nagdidigmaang pangkat at bansa, ang lahat ng pagkamuhi at magsimulang magtulungan sa ikapagtatayo ng kabihasnan, ng pagmamahalan, katarungan, kapayapaan. Gawin natin itong pangunahin nating kahilingan sa pagdiriwang ng Eucharistia ngayon. Maibalik nawa ni Mariang Reyna ng Kapayapaan ang kapayapaan at pagkakasundo sa lahat ng mga pamilya. Magsitayo na po ang lahat at atin na pong simulan ang banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. And welcome to the celebration of the Holy Eucharist on this solemnity of the Mother of God, Mary. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa inuluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang magandang panalangin maririnig natin ay ginamit ng mga pari sa templo sa pagbabasbas sa mga tao, sa pagwawakas ng mga ritual na pangrelihiyon. Tunay itong angkop ngayong nagsisimula tayo sa bagong taon, kasabay ng pagdiriwang din natin sa araw ng kapayapaang pandaigdig. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabati ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal.
Si Jesucristo ang tampok sa plano ng Diyos. Naparito siya sa atin sa pamamagitan ni Mariang Kabanal-Banalan. Sa pamamagitan niya, ang plano ng Diyos ay natupad sa takdang panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungo sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Once again, magandang gabi po sa ating lahat. And we are still on Christmas season. So today is the most fitting to say na Merry Christmas and a Happy New Year.
Kung tatanungin ko kayo, what is the best thing about New Year? About January 1 as the first day of New Year. Ang ating banal na misa ngayon is not just about us celebrating the gift of New Year in our life, but ultimately, this is about a celebration of God's greatest gift to us on Christmas season. Isang regalo ng kanyang ibinigay more than 2,000 years ago before his death on the cross. As he said, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." Si Maria, the gift of Mary as our mother. Yun po ang sineselebrate natin ngayon. The big question now, which require a deep answer for us to have a deep devotion to Mary is that, bakit kaya si Maria ang ina ng Diyos? It is not only because siya ang nagluwal kay Kristo na Panginoon. Let us go deeper on that so that we will understand deeply why of all women, siya ang naging ina ng Diyos. Just to give you a brief history of this title of Mary as the Mother of God, or in the Greek word, Theotokos. Theo means God. Tokos means childbirth or to give birth. Theotokos, Mother of God. Ang titulo na ito ni Maria bilang ina ng Diyos, the Theotokos, ay dumaan sa maraming batikos, especially noong taong 428 AD. Ngunit ang titulong ito ni Maria ay nanaig at naging isang dogma ng ating simbahan noong taong 431 AD sa pamamagitan ng Konseho ng Efesos na nagproklama kay Maria bilang ina ng Diyos, Mary, the Mother of God, the Theotokos. This is the first Marian dogma declared by the Church. But we have to take note that this dogma of Mary is actually deeply rooted sa pagkakatawang tao ng salita, the incarnation of the Word. That is why it is celebrated today within the octave of Christmas. Why? Dahil ang isinilang sa sabsaba na si Kristo, fully human and fully divine, 100% na tao at 100% na Diyos, kaya si Maria ay 100% na ina ng Diyos. To cut this short, it is because of Jesus why Mary becomes a mother of God. Everything about Mary is about Jesus. We can never talk about Mary without talking about Jesus. Ang dignidad ni Maria bilang ina ng Diyos ay nakasandal sa dignidad ni Kristo bilang ang Diyos mismo. That is why she is the Mother of God. Ngayon po, let us reflect on why Mary was chosen to be the Theotokos, the Mother of God. At ito po ang tinatalakay ng ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang isang napakagandang panalangin galing sa Diyos para sa kanyang sambayanan, which is ultimately a prayer of salvation. But this prayer of salvation that God given to His people ay mangyayari lamang kung ang mga Israelita ay mananatiling tapat sa Diyos at malinis na buhay. Purity in life. At sino ba ang pinakatapat sa Diyos sa gitna ng lahat ng pagsubok at walang kasiguraduhan sa buhay than Mary? Sino ba ang may buhay na malinis sa mata ng Diyos than Mary? Wala. Only Mary, all because sa sobrang mahal niya ang Diyos. That is why Mary was chosen to be the Mother of God, because of this one good and pure woman, our salvation has come to its dawn.
Sa ating ikalawang pagbasa naman ngayon, nilinaw ni San Pablo ng kanyang sinabi, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang sa pamamagitan ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang iligtas ang mga nasa ilalim ng kautusan. Remember this, dahil iniligtas na tayo ni Kristo, wala na tayo sa ilalim ng lumang kautusan, kundi tayo ay nasa ilalim na ng bagong kautusan, na walang iba kundi si Kristo mismo. Si Kristo ang Panginoon na isinilang sa pamamagitan ni Maria. Dito ipinapakita ang pakikiisa ni Maria in God's plan of salvation. She is the Mother of God who saves us, ultimately because her motherhood gives birth to our salvation. At sa ating ebanghelyo naman, narinig natin na ang mga pastol ang saksi sa pagsilang ng ating Panginoon na ibinalita sa kanila ng mga anghel. Kanilang ipinahayag ang mabuting balita na kanilang mismong nakita at naranasan. At ano ito? Isinilang na ang ating kaligtasan. Ibig sabihin, the prayer of salvation na narinig natin sa unang pagbasa ay siyang naganap sa ating ebanghelyo. Ngayon, isinilang na, ipinanganak na, because of Mary's big yes to God. At ang inilarawan ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ay siya talagang nangyari at naganap na sa ating ebanghelyo. Everything refers to the Mother of God bilang isang may malaking parte to God's work of salvation. Mga kapatid, the core message from all of our readings today ay tungkol sa malaking papel ni Maria in the salvation history of humanity. Mary's role in our redemption, which made her truly the Mother of God. Si Maria ang bukang liwayway ng ating kaligtasan. Mary is the dawn of our salvation. Tunay ngang si Maria ang ina ng Diyos, ultimately because before and even after she conceived God in her womb, she has already and always conceived God in her words and deeds, in the way she lived. Pinili siya ng Diyos to be the Mother of God dahil sa lalim ng kanyang paniniwala sa plano ng Diyos upang tayo ay iligtas. This is how Mary becomes the Mother of God. Blessed are those who hear the word of God and observe it. Mga kapatid, ang hamon sa atin ng bagong taon, in this new year of our life, ay sana, kagaya ni Maria na ina ng Diyos, sana ang ating mga buhay ay isang buhay that will give salvation to others. At magagawa lamang natin ito if we make the Holy Eucharist, ang pagsisimba, as the topmost priority in our daily lives that cannot be comprehended. Why? Because what happened more than 2,000 years ago is made present during the Holy Eucharist. At yung nangyari more than 2,000 years ago, nangyari yun dahil upang tayo ay iligtas. Thus, every time we celebrate Mass, Christ is working for our salvation in the Holy Eucharist. Ganun po kabigat ang pagsisimba araw-araw, or the very least tuwing linggo. The Eucharist is actually our last hope of salvation. And I want to end my homily with a short story. May isang lalaki na sobrang debotante, is very devoted to Mary. And one day, he has this one day to reflect on the life of Mary, to meditate. Habang nagninilay siya, in his meditation, Mary appeared to him. At ang sabi ni Maria, alam mo ba kung bakit ako ang pinakatatakutan ni Satanas higit sa lahat? Do you know why Satan fears me above all? Ang sabi naman ng lalaki,
Hindi ko po alam. And the mother of God said, Satan fears me the most because above all, I love my son. As we begin this new year, may we experience renewal in Christ, nurtured by maternal love of the Blessed Virgin Mary. And remember this, true devotion to the Blessed Mother of God will always lead us to a closer and deeper relationship with the Holy Eucharist. Otherwise, it's not a true devotion. Why? Because Mary is the first living tabernacle of God. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay ang araw ng kapayapaang pandaigdig. Sa harap ng mahigpit nating pangangailangan sa kapayapaan sa daigdig, ipanalangin natin sa Diyos ang mahalagang kalooban na ito sa pamamagitan ni Maria, Reyna ng Kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang mag-anak ng Diyos sa lupa, naway siya'y maging kasangkapan para sa pakikipagkasundo ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng pinunong panrelihiyon, nawa magtagumpay sila sa kanilang mga patuloy na pagsisikap sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa mundo, lalo na iyong may digmaan, nawa matagpuan nila sa kanilang pagkakapatiran ang batayan ng kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lipunang tinatampukan ng di pagkakapantay-pantay at pagpapairal ng kanilang sariling kapakanan lamang, nawa lahat ng mamamayan ay lumago sa kanilang kamalayang panlipunan, paggalang sa karapatan ng kanilang kapwa at malasakit sa kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na yung wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, nawa tulungan sila ng diwa ng panahong ito upang makaraos sila sa kanilang mga kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migrante at mga napilitang mangibang bayan dahil sa digmaan, naway ang kanilang karapatan sa edukasyon na lubhang kailangan sa ikabubuti ng daigdig ay maigalang at maipagkaloob ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingan sa banal na misang ito.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, tulutan mo kaming pagharian ng iyong kapayapaan ang aming mga puso at kami gawin mong kasangkapan ng pakikipagkasundo sa aming mag-anak at pamayanan. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo na prinsipe ng kapayapaang nabubuhay at nagahari walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pagsimula ng bagong taon at partingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na berhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang berhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong sa lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang anak ni Maria. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ang iyong sambayanan, kami nagsasalo-salo sa paging na banal ay makipanabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una, bukas, January 1, wala pong misa sa alas 6 ng umaga. Ang ating mga misa po ay sa alas 8, alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon. Ikalawa, ikinagagalak po ng ating parokya ang inyong mga taus-pusong suporta sa ating Bundle of Joy Project na naging daan para sa masayang pagdiriwang ng Noche Buena ng mga pamilya sa ating mga mission areas. Meron po tayong nalikom na 174,100 pesos na pinamili natin ng Noche Buena package, bukod sa mga donasyon na 70 grocery bags at 14 sacks na bigas. Nakapagpasaya po tayo ng mga 320 na pamilya sa pamamagitan ng inyong donasyon. At sa Christmas Balls Project naman po, nakalikom po tayo ng 13,930 pesos para pandagdag sa ating feeding program. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ikatlo, mula po sa kabataan at katekista, taus-pusong pasasalamat po sa lahat ng sumuporta sa naging instrumento at daan upang pasayahin ang mahigit 140 na bata mula sa mission areas ng ating parokya. Salamat din po sa mga tumulong para maging maayos ang Thanksgiving party, ang mga volunteers, mga nanay at mga kabataan. Ikaapat, as of December 25, tayo ay nakalikom ng halagang 427,146 pesos and 45 centavos sa ating Edad Ko, Alay Ko. Nangunguna pa rin po ang buwan ng Abril, pangalawa ang buwan ng Nobyembre, at ang pangatlo ay ang buwan ng Hunyo. Ang malilikom ng proyektong ito ay para sa feeding program at pandagdag pondo sa ating Paris Fund. At ngayon po, inanyayahan na po ang lahat na ialay ang ating Edad Ko, Alay Ko envelope sa harapan ng altar.
Maraming salamat po, Father Lucas, at maraming salamat po sa lahat. At sa punto rin pong ito, tinatawagan po natin ang ating PPC Coordinator na si Ate Jerwin Legaspi para sa New Year's message. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Sa taong ito, bilang PPC Coordinator, kasama ko si Ate Doc Alice, ang aking taus-pusong pasasalamat at papuri sa Diyos sa pagbibigay niya ng kakayahan at lakas ng loob upang magampanan namin ng maayos ang lahat ng gawain sa ating parokya. Maraming salamat sa lahat ng nagpaabot ng kanilang tulong sa ating simbahan at sa mga servants natin na nagtulong-tulong. Maraming salamat sa inyo. Kayang-kaya natin basta't magkakasama at nagtutulungan. Sana ngayong darating na taon, magkakasama pa rin po tayo at wala po tayong iwanan. Maraming salamat sa kapwa kong mga lingkod, kay Ate Doc Alice, sa PFC Head, Kuya Peter and Ate Lina Tamayo, ang SSDM Coordinator, Ate Heidi Temporal, BSC Coordinator, Kuya Boy Temporal, Worship Head, Ate Josie Cruz, Formation Commission Head, Kuya Al Yap. Maraming salamat din po sa ating very supportive na mga pare, Father July, Father Paulus, at sa ating kura paroko na si Father Lucas. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong lahat na naririto, na walang sawang sumuporta sa mga programa ng ating simbahan. Sana sa pagpasok ng bagong taon, sama-sama nating salubungin ito ng puno ng kagalakan at pag-asa. Muli, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po, Ate Jerwin. As we begin the new year, nagpapasalamat din po kami on behalf of Father Lucas sa aming PPC Head, si Ate Jerwin at saka si Ate Doc, sa lahat po ng team ng PPC, sa lahat po ng mga religious group, sa lahat po din ng grupo ng minister ng simbahan. Lahat po yon, maraming salamat. Salamat po sa pagiging aktibo at bilang isang katuwang ng Diyos for His plan of salvation. Patuloy pa rin ang pagtatrabaho ng Diyos upang tayo ay iligtas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat din po sa mga taong nagbigay ng regalo sa simbahan. Yun po ay ibinahagi din namin sa iba. Maraming salamat po. At saka si Father Lucas, personally nagpapasalamat siya sa lahat ng mga bahay na tumanggap sa kanila upang mag-caroling. Maraming salamat po sa inyong pag-welcome sa kanila. And lastly, walang sawang pasasalamat sa mga altar servers, lay ministers, mother butlers, lecom, socom, choir. Maraming salamat kay Andrew Atrici. And to all of us who are here celebrating the motherhood of our Savior. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.